ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Pool nakabalik agad sa winning form sa William Jones Cup sa Taiwan. Perlas Pilipinas National Team nagsalansan ng 3 magkakadikit na panalo sa FIBA Asia Women's Level 2 Championship sa China. University of the East Red Warriors tanggap ang underdog tag sa men's basketball competitions ng UAAP Season 78. Veteran internationalist Richard Gonzalez pamumunuan ng kampanya ng National Table Tennis Team sa Asian Championship sa Thailand. Los Angeles Clippers center DeAndre Jordan at player agent Dan Fagan naghiwalay na ng landas. 2014 runner-up Kei Nishikori laglag sa opening round ng US Open sa Flushing Meadows, New York. Mexican striker Javier Hernandez sumanib na sa Bundesliga club na Bayer Leverkusen. At top honors ng 10th stage ng Spanish Vuelta cycling race inangkin ni Italian rider Christian Sbaragli. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Ms. Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, nakabalik agad sa winning form ang Gilas Pilipinas National Pool sa 37th William Jones Cup sa Taiwan. Kanina ay ng TAB Ballad Mentored Squad ang erstwhile co-leader Russia. Isang araw matapos ay yumukod sila sa South Korea. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Agad na nakabawi ang Gilas Pilipinas Training Pool mula sa nalasap na kabiguan kontra South Korea sa William Jones Cup sa Taiwan. Ito'y matapos na dominahin nila ang erstwhile unbeaten Russia 85-71 kanina upang mag-improve ang kanilang record sa 2 wins against 1 loss. Mula sa 43-40 halftime lead, nagawang palubuhin ng Philippine Quintet sa double digit ang kanilang bentahe. Matapos na magpasabog ng 3-pointer sina forward Ranidel de Ocampo at shooting guard Dondon Ontiveros. Sa panayam ng PTV Sports, kumbinsido si former national cager Jeff Chan na handa na ang Gilas Pilipinas para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na 3 linggo. Actually, maganda nga yung ginagawa nila eh. Wala pa yung import natin, di ba? Ayun si Andre, no? So, hopefully magtuloy-tuloy. Kasi compare sa iba, di ba, may mga like yun sa Korea, di ba, may import din sila. Like yata yung Moon. Pero dumikit naman tayo. So, yun lang. Siguro na sa minimix lang naman ni Coach Tab yun eh, di ba? So, tuloy-tuloy lang. Pero naniniwala si Chan na mas lalaki ang tsansa ng Tab Baldwin mentored team na magkampiyon sa FIBA Asia Tournament kung magpapatupad sila ng mas magandang ball movement at balanced scoring. Nandiyan yung hassle ng Calvin, si Perez gumagawa. Yung mas maganda lang yung distribution ng points kasi minsan mas maganda sana kung pantay-pantay para balance scoring. Lalo sa international, mabibilis yan eh. Like yung sa Korea, di ba? Parang pasa. Diba? Kung sino-open, tira. So, mas maganda kung lahat sila may maka-involve. Ang susunod na makakatapat ng Gilas Pilipinas ay ang Japan bukas. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nakatakdang lumipad naman patungong Estados Unidos bukas ang 2 top basketball officials ng bansa. Ito ay upang kumbinsihin ang Los Angeles Lakers management na payagan si Phil-American guard Jordan Clarkson na maglaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship sa China. Posibleng makaharap rin ni SBP Vice Chairman Ricky Vargas at former PBA Chairman Patrick Gregorio sa pulong ang ama ni Clarkson na si Mike. Nagdesisyon si Vargas at Gregorio na bumiyahe patungong Amerika matapos ang muling magpahayag ng kahandaan ng magsuot ng national tricolor si Clarkson na holder na ng Philippine passport buhat noong siya ay 12 anyos pa lamang. Sa ngayon ay nag-oobserba si Clarkson sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa William Jones Cup sa Taiwan.
Sa women's basketball, nagsalansa ng 3 magkakadikit na panalo ang Perlas Pilipinas National Team sa FIBA Asia Women's Level 2 Championship sa China. Yumukod sa Malaysia sa opener noong Sabado, ibinalay ng Patrick Aquino steered squad ang ngit-ngit sa sumunod na 3 kalaban, kabilang na rito ang latest victim ng Hong Kong kanina. May report si Ms. Arian Malyare. Buhay pa ang pag-asa ng Perlas Pilipinas na makapasok sa Level 1 ng FIBA Asia Women's Championship sa Wuhan, China. Ito'y matapos sa dominahin nila ang Hong Kong 75-62 kanina upang mapalawig sa 3 matches ang kanilang winning streak sa Level 2 play. Si center Aliana Lim ang kuminang ng husto para sa Pilipinas sa kanyang total output na 20 points, 4 rebounds at 4 assists. Pero hindi rin nagpahuli sina forwards Camille Sambile at April Bernardino na nag-ambag naman ang pinagsamang 35 markers at 15 boards para sa national team. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatawa ni head coach Patrick Aquino ang impresibong performance ng Pinay 5 sa Asian Meet. Okay naman, the games as expected naman. Anybody can be expected to perform well. So, may isa kaya pa yung nagiging best player natin for the game. And sana tomorrow, lahat sila sabay-sabay maging maganda laro. So, para manalo tayo. Samantala, umaasa naman si Aquino na malalampasan nila ang hamong isasalubong ng Kazakhstan bukas. Ready naman. Kagaya ng game, prepare na kami for Kazakhstan's game against Hong Kong kanina. So, hopefully tomorrow, maganda yung laro namin and walang injury sana. So that we can be we can play the last bottom of the level 1. And whoever wins there will be level 1 the next time around in FIBA. Ang top 2 teams sa Level 2 ay makakaharap ng bottom 2 teams sa Level 1 para sa karapatang mag-qualify sa 2017 FIBA Asia Women's Championship. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Nakalinya na ang mga laban sa US soil na magkapatid na Dodi Boy Jr. at Dave Peñalosa. Ito'y matapos na sumanib sila sa stable ni American boxing manager Cameron Duncan. Ito ang report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Impressive records at kakayahang magkampiyon ang pangunahing dahilan kung bakit pinapirma ni American Cameron Duncan ng management deal ang magkapatid na Dodi Boy Jr. at Dave Peñalosa. Ayon kay Duncan, malaki ang tsansa ng Peñalosa siblings na maging World Boxing Champions kapag napalaban na sila sa US soil. Sina Dave at Dodi Boy Jr. ay parehong anak ni former 2 Division World Champion Dodi Boy Peñalosa Sr. Them, but I can tell you they're extremely talented, and I'd be shocked if they don't both win world titles and become, very, very special fighters. Samantala, ibinalita naman ni Duncan na may nakalinya ng laban sina Dave at Dodi Boy Jr. sa buwan ng Nobyembre at Disyembre sa Estados Unidos. So I'm very, very excited about working with them and getting them over here to the United States and getting them started fighting right away and keeping them very, very busy. Si Duncan ay nakapag-manage na ng 33 World Boxing Champions. Kabilang narito sina Nonito Donaire Jr., Brandon Rios, Timothy Bradley at Leo Santa Cruz. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa volleyball, bagamat winalis nila ang lahat ng mga karibal sa quarterfinals ng Collegiate Conference ng Spikers Turf, wala pa rin balak na maghinay-hinay sa ensayo ang Ateneo Blue Eagles coaching staff. Ito'y dahil sa tingin nila ay mabigat na laban na naghihintay sa kanila sa semifinal round. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Hindi pa rin nagpapakakumpiyansa sa kanilang kampanya
Conference ng Spikers Turf ang unbeaten Ateneo Blue Eagles. Ito'y kahit pa kumumpleto sila ng sweep sa quarterfinals, matapos na ilampaso nila ang erstwhile co-leader National University Bulldogs kahapon. Sa panayam ng PTV Sports, wala pa ring balak na mag-relax sa training ni Blue Eagles head coach Oliver Almadro. Lalo pat sa tingin niya ay sinuwerte lamang umano sila sa laban kontra Bulldogs. Hindi pwedeng mag-relax because everybody's preparing. Habang tumatagal yung Spikers Turf, everybody's improving. So, we really have to improve also kung anong meron kami. Malakas pa rin ang MU. They're a powerhouse team. They're tall, they're powerful. Siguro, medyo prepared lang yung team ko yesterday and nag-enjoy kami sa game yesterday. So, we just played happy and we just played with pride and heart. Samantala, tila wala namang itulak kabigin si Almadro sa do-or-die match ng Emilio Aguinaldo Generals at De La Salle Green Archers para sa pwesto sa Final Four. Yun yung tomorrow, wala akong masabing may advantage. Yung La Salle evenly distributed din yung mga players nila. So, in all of positions, meron sila. Yung yung AYAC naman, they have the championship experience sa NCAA and they have Mojica na alam mo naman gumagawa ng 43 points. So iba-ibang sitwasyon iba-ibang character meron yung tatlong team na yun. So wala akong masabing ito ang papasok. So let's wait and see na lang kung sinong sa kanilang tatlo. Ang makakatapat ang Ateneo sa isang best-of-3 semifinals ay ang koponan na tatapos sa pang-apat sa quarter-final round. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. University of the East Red Warriors tanggap ang underdog basketball competitions ng UAAP Season 78. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Performance sa PBA D-League ang pinagbasihan para makumbinsi ang rain or shine nila sa Painters coaching staff na hugutin bilang 3rd overall draft pick si Nigerian guard Maverick Ahanmisi. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Inamin ng rain or shine nila sa Painters coaching staff na matagal na nilang minamatyagan si rookie pick Maverick Ahanmisi. Ayon kay Assistant Coach Kaloy Garcia, habang naglalaro si Ahanmisi para sa Cafe France sa PBA D-League, ay napag-aralan umano niya ang kilos ng Phil Nigerian guard dahil dati niyang hinawakan sa liga. Sa nakalipas na PBA rookie draft ay marami ang nagulat nang hugutin ng rain or shine bilang 3rd overall pick si Ahanmisi. There was a certain game na medyo matigas ang pinakita sa amin. He showed toughness. He was making his shots. Then he looked good. I think he was more of a very skillful player. Hindi siya flashy, very skillful. And he can create for his teammates, which nung itong si Paul, after kay Paul, mahirap kami kumuha ng player na who can create. Samantala, hindi naman itinanggi ni Garcia na may pagkukulang pa sa ibang posisyon na dapat asikasuhin ng kanilang koponan. I think we're still short on the wing spot, kaya namin ang mahaba, who can help us on the defensive side, can help us on rebounding. But I think on the guard position, medyo safe kami for the next couple of years. Ang rain or shine ay nakatakdang ng Australia upang sumalang sa ilang tune-up games katapat ang ilang piling local club sa Adelaide. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, aminado naman ang Talk and Text Tropang Texters na sila ang team to beat ngayon season ng All-Filipino Conference. Ito ay dahil na rin sa mga players na nakuha nila sa PBA Rookie Draft at sa pakikipag-trade. Narito ang report ni Haji Caavino. Naniniwala si Talk and Text Tropang Texters forward Elmer Espiritu na sila ang sentro ng atensyon ngayon ng mga karibal na koponan sa PBA. Ito'y dahil na rin sa pagkaka-acquire ng team management kina top 2 picks Mowala Tautua at Roy Rosario sa nakalipas na PBA Rookie Draft. Ayon kay Espiritu, sumunod lamang sila sa sistema ni head coach Jongwi Chico ay malaki ang tsansa na kumopo sila ng titulo sa season opening All-Filipino Conference.
Ang mga naririnig ko, lalo na ngayon, napunta sa amin si Denok. So, mga veterano na rin yung talaga nandito. Pwede. Nagsabi ko. Basta gawin lang namin ng tama yung pinapagawa nito. So, yun, makakatulong talaga. Sana mag-champion kami ngayon. Samantala, inamin naman ni Espiritu na excited na siyang makita na maglaro ng magkasabay sa loob ng court sina Tautua at Rosario. Pwedeng lalo na pag nakasabay nila si Jason. So, takbuhan talaga yun. Si Mo, kaya magdala. Si Troy, kaya magdala. Pwedeng tumira sa labas. So, maganda. Takbuhan. Takbuhan siguro yung makikita natin. Sa ngayon ay nasa South Korea ang Talk and Text team para sumalang sa tune-up games katapat ang ilang local squads. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, tanggap ng University of the East Red Warriors ang underdog sa Men's Cage Wars ng UAAP Season 78. Ito'y dahil na rin sa ginawang paglisan ng kanilang mga top gunners tulad din na point guard Roy Sumang, forward Pedrito Galanza at import Charles Mami. May report si Ann Camuaviñas ng Sports Radio 918. Aminado ang University of the East Red Warriors na dehado sila sa men's basketball competitions ng UAAP Season 78. Ito'y dahil halos puro rookies ang bumubuo sa kanilang roster ngayong season. Ayon kay head coach Derek Pumaren, wala na ang kanilang top 3 scorers noong nakaraang season dahil pumasok na sa PBA si point guard Roy Sumang habang kapwa nakapaglaro na ng maximum 5 years sina forward Pedrito Galanza at import Charles Mami. Yes, medyo dehadong. Nag-start kami ng rebuilding process. The nine rookies this season. And then we had an import pero it did not work out kasi medyo may problema yung attitude nung import namin. Sina veterans Chris Javier, Steven Cudal, Emil Palma, Dan Alberto at African import Bertrand Awana ang inaasahang babandera para sa Red Warriors. I think ang maganda sa amin ngayon is that there's no pressure on us right now. Minamahina kami, I'm sure, ng ibang teams, no? But our goal is still to make it to the Final Four and try to surprise them, no, by really playing the way we should be playing. All I can say is that we're a better team than what other thinks sa amin. Ang Men's Cage Wars ng UAAP 78 ay opisyal na bubuksan sa Araneta Coliseum sa darating na Sabado. Para sa PTV Sports, Ann Camuaviñas, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, puspusan ang pag-iensayo ng Philippine Table Tennis Team para sa pagsabak sa paparating na Asian Championship sa Thailand. Sa pangunguna ni Singapore SEA Games silver medalist Richard Gonzalez, hangad ng mga national racket wielders na makalikom ng World Championship qualifying points sa week-long event. Narito ang report ni Ms. Arian Malyari. Pamumunuan ni veteran internationalist Richard Gonzalez ang kampanya ng Philippine Table Tennis Team sa Asian Championship sa Thailand sa huling bahagi ng buwan. Katapat ang mga top racket wielders sa buong kontinente. Hangad ng grupo ni Gonzalez na makalikom ng karagdagang puntos sa Asian Showpiece, na isang qualifier naman para sa World Championship sa Malaysia sa susunod na taon. Panayam ng PTV Sports, masaya at kontento si Table Tennis Association of the Philippines President Ting Ledesma sa serbisyo ni Korean coach Kwon Mi-sok na nirecruit nila para makatulong sa kampanya ng national team sa mga international meets. Ang pangalan niya si Kwon Mi-sok, general po, kumbaga sa speed, techniques, kino-correct niya, and also physical training, yan, lahat pinituro niya. Kung ano yung Korea style ng turo, tinuturo niya. Medyo mahigpit siya compared sa mga Filipino coach natin. Kasama ni Gonzalez na hataw para sa bansa sa September 26 to October 3 event, sina Isaiah Seronio, Ian Lariba, Sandrina Balatbat at Rose Jean Fadol. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala,
Ni multi-titled jiu-jitsu practitioner Annie Ramirez ang atensyon sa kanyang nalapit na kampanya sa Asian Championships sa Japan. Ito'y matapos na kumupo siya ng gold medal sa Grand Slam World Tour nitong weekend. Nagbabalik si Arian Malyare. Walang balak na mag-relax sa training si Pinay Jiu-Jitsu practitioner Annie Ramirez. Ito'y kahit kakabalik pa lamang na sa bansa mula sa matagumpay na kampanya sa Grand Slam World Tour sa Tokyo, Japan nitong weekend. Ayon kay Ramirez, hindi niya inaasahan na makakasungkit siya ng gold medal sa Japan event dahil ang talagang pinaghahandaan niya ay ang Asian Championship sa kalagitnaan ng buwan. Tinalo ni Ramirez sa final si Brazilian rival Carolina Miho Higashi upang pagreynahan niya ang female blue adult 62 kg class ng Grand Slam World Tour. Biglaan lang namin na nakita po yung event, so wala talaga kasi ang plan is yung Asian. So humingi kami ng assistance sa PSC. Binigay naman po nila kaya nagpapasalamat din po ako na gano'n yung nangyari. So nakalis po kami. I mean, unexpected po talaga na magkukumpit kami. So kaya po masaya din na ayun, na nalo. Samantala, nangako naman si Ramirez na gagawin ang lahat upang muling makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Asian Championships. Ngayon, back to training na kasi by next week, competition na po ulit eh. So, kailangan yung pick dire-diretso kasi hindi pwedeng bumaba. So, kahit masakit ang katawan, kailangan mag-training. Yung mindset, mas kumaga parang masigitan ko pa yung nagawa ko nitong kasi syempre po, yung iba doon, nakita na nila ako eh. Kasi doon ulit ang event. So, malaki yung possibility na yung mga ibang nakalaban ko, makakalaban ko ulit. So, syempre, pagkahan ngayon, hindi naman yung papayag na matatalo mo sila ulit eh. Bago ang kanyang title conquest sa Grand Slam World Tour, si Ramirez ay kumopo muna ng gold medal sa Asian Beach Games sa Phuket, Thailand noong isang taon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Los Angeles Clippers center DeAndre Jordan at player agent Dan Fagan naghiwalay na ng landas. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa naghiwalay na ng landas ng Los Angeles Clippers center DeAndre Jordan at player agent Dan Fagan. Ito'y matapos ang kontrobersyal na kanilang kinasangkutan noong nakaraang Hulyo kung saan tinalikuran ni Jordan ang naunang verbal agreement sa Dallas Mavericks bago siya pumirma ng panibagong kontrata sa Clippers. Base sa ulat, noong Hulyo at 13 napilitan di umano si Jordan na tanggapin ang maximum offer ng Mavericks dahil sa pagiging malapit ni Fagan kay team owner Mark Cuban. Pero makalipas sa 5 araw ay bigla nagbago ang isip ng 6'11" slot man kung saan hindi niya ipinagbigay alam kay Fagan ang paglagda niya ng 4-year, $88 million deal sa Clippers. Sa ngayon ay matatanggap pa rin ni Fagan ang 4% ng halaga ng kontrata ni Jordan sa Clippers kahit pa makahanap ng bagong player agent ang 2-time NBA rebounding leader. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Maagang nagwakas ang kampanya ni 2014 runner-up Kei Nishikori sa men's singles ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. Kanina ay lumasap ng upset loss ang 4th-seeded Japanese star sa kamay ni unseeded Benoit Paire ng France 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 at 6-4 sa opening round ng season-ending Grand Slam tournament. Nakapagsalba muna ng 2 match points sa 4th set si Paire bago niya nakabreak sa 5th game ng 5th and deciding set. Tinuldukan ng 26-year-old Frenchman ang laban sa pamamagitan ng paghataw ng humahagunot na ace sa larong tumagal ng 3 oras at 14 na minuto. Target ni Paire na makasungkit ng ikalawang ATP Tour Singles title. Sa US Tennis Open pa rin, walang hirap na nagmarcha patungong second round ng women's singles si defending champion Serena Williams.
Kanina ay tumagal lamang ng 27 minuto ang opening round match ng top-ranked American matapos na mag-withdraw sa laban si unseeded Vitalia Dyachenko ng Russia. Kasalukuyan na pag-iiwanan sa score na 6-love at 2-love nang biglang isuko ni Dyachenko ang laban dahil sa sobrang pananakit ng kanyang kaliwang paa. Ang second round opponent ni Williams ay si unheralded Kiki Bertens of the Netherlands. Puntirya ni Williams na kumumpleto ng calendar year Grand Slam ngayong season matapos na magkampiyon siya sa Australian Open, French Open at Wimbledon Open. Sa basketball, sumanib na sa Los Angeles Clippers si veteran free agent Chuck Hayes. Kanina ay inanunsyo ng team management na pinakontrata ang 6'6" Lapman pero hindi muna ibinunyag ang detalye ng deal. Huli naglaro si Hayes para sa Toronto Raptors noong nakaraang season kung saan nag-average siya ng 1.7 points at 1.8 rebounds per game. Ang 32-year-old dribbler ay may career averages na 3.7 points, 5 rebounds at 1.2 assists sa pamamalagi ng 10 seasons sa NBA. Sa football, nagdesisyon ang Bundesliga club ng Bayer Leverkusen na kunin ang serbisyo ni Mexican striker Javier Hernandez mula sa Manchester United. Ito'y upang mapunan nila ang pwestong binakante ni South Korean forward Song Hyun-min na lumipat sa Tottenham Hotspurs noong isang linggo. Mahigit $14 million na transfer fee di umano ang ibinayad ng Bayer Leverkusen sa Manchester United bago nila pinapirma ng 3-year deal si Hernandez. Naglaro on loan para sa Real Madrid noong nakaraang season. At sa multi-stage cycling, inangkin ni Italian rider Christian Esbaragli ang top honors ng 10th stage ng Spanish Vuelta cycling race. Ito'y matapos na maungusan niya sa isang sprint finish sina German star Jan Degenkolb at hometown vet Jose Joaquin Rojas. Kinompleto ni Esbaragli ang pagpedal sa 146-kilometer race sa clocking na 3 hours, 12 minutes and 43 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang career Grand Tour stage victory. At dahil tumapos na kabilang sa peloton si Dutchman Tom Dumoulin, siya pa rin ang magsusuot ng leader's red jersey sa pagsikat ng 138km stage 11 bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay Pure Food Star Hot Shot Super Siap sa ating sports chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello! Okidoki. Good evening po sa inyo lahat. Basta 2-1. 2-1 tayo. Against Russia yan, undefeated. Pilipinas lang, diba? Gilas. Madugo. Madugo yun. Madugo yung laban. Yung laban no? Exciting nga yung laban kanina. Sobrang na-enjoy ko. Ayan. Oy, by the way, yung Peñalosa family nanonood sa atin ngayon. Si Dodi Boy Sr., si Dave at saka si Dod Spen. Yan, they're coming to America. Hoy, oo nga, no? Ready na ba? Ready na? Ready na. Tagal ng ready yan eh. Nakakita ko yun, ang post mo. Alright, so meron tayong question of the day? Yes. Sige, Meg, basahin mo. Ang question of the day natin is ipinakita Pilipinas sa William Jones Cup sa Taiwan. May pag-asa kaya silang magkampiyon sa FIBA Asia Men's Championship sa China? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayun. May pag-asa po. At syempre, sa mga gusto pong tumawag sa amin at kung gusto po ninyong marinig ang inyong mga tinig at mas gusto ninyong nakakapag-explain kayo. No, kaysa yung text lang, ano. Wala po itong text, voice call lamang ito. 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Tawag na po. Bago yan, Facebook muna tayo, Meg. From June Balokating. Sabi niya, syempre, meron basta magtulong-tulong lang sila. Pabati po ang samang Barangay Ginebra at sila Jasmine, Dean, Margelina, Jeza, Chad, and Carla. Tulong-tulong, big word. Big word.
Okay, galing kay Michael Medici. Oo naman, sa pinapakita nila ngayon na medyo kabisado na nila ang system ni Coach Tab at chemistry ng team. Sir, tanong lang po, ilang players lang ba ang allowed pagdating sa FIBA Asia? Salamat po, ay Miss Meg. Mas maganda ka pa sa gabi. Uy. Yan. 12 lang. Oo, 12 syempre. Final 12. And of course, before September 8, kailangan mapangalanan na. Sino-sino pa. Kaya nga, nagdo-double time na sila ngayon para makuha si Jordan. Yes. Makuha nga kaya. Kaya nga pupunta na sila sa US. Bukas, before September 8. Kailangan ano yun. From Brian Marasigan, sabi niya kung hindi man mag-champion, basta nasa top 3. Yan. Okay na sa kanya. Okay, pwede na yun. Sige. Alright. Pero hindi sila makakapasok nun sa Rio Olympics. Kasi isa lang, diba? Isa lang eh. Galing kay, asan tayo? Kay Adrian Gonzalo. Siyempre naman, lakas na lineup natin. Tapos may Blatch na, may Clarkson pa. Sama mo pa yung veteran at bagong Gilas. Di ba sila manginginig niyan? Manginginig talaga. Sige. Alright, from Black Hat Supremacy, oo naman, malamang na-scout na nila ang riding and tandem ng Gilas. Pero di nila alam, tahimik lang si Castro at di pa naglaro si Blatch. Tiwala lang, #puso. Parang di nga yata naglaro si Jason kanina no? Sa riding and laban. tandem. Parehas naman sila nagtataguan ng baraha dyan. Hindi naman hindi pa sila nag-full force. Hindi doon lahat, bubuhos mo na. Uy, teka, hindi pala naka-on itong ating cellphone. Ayan. No service, no service. Isang basa muna. Sige, isang muna basa. Ayan na, meron na. Sige, basa muna. Galing kay Mindstar. Sabi ni Mindstar, may pag-asa naman po, tiwala lang. Hi, Miss Meg, kumusta ka na? Mabuti naman. Salamat. Hi din po, Sir Dennis at Sir Haji. Pakibati naman po si Jonathan at Dennis. Jonathan, hello. From Well Espiritu, kung maglaro si Fajardo at Clarkson kasama ni Blatch, kita naman sa laro nila, kulang na kulang sa presence inside the paint. The paint. Di kaya ni Taulava yung malalaki na kalaban. Pero, sumisigaw na siya. Sumisigaw siya. Wala, sige. Pero, saludo pa din dahil kahit matanda na, lumalaban pa din. Fajardo talaga yung kulang kahit siya at si Greg lang ang i-release ng SMC para lang may pangharang man lang sa 7-footers ng era. Pangharang man lang. Okay, tanggap tayo ng caller. Hello, good evening. Good evening, sir. Naging girl. Kanina lalaki naging babae. Hello, madam. Good evening. Hello? Yun, lalaki na. Ay, lalaki. Hello? Hello, good evening po, sir. Palit ng... Good evening po. Sir, may narinig kami nag-hello na babae. Sino ba yun? Mrs. ko po. Mrs. Sir, sino po sila? Si Yoyoy po, Yoyoy Doron. Yoyoy. Ng Biliran. Yoyoy. Ng Biliran Biliran. Province. Hello po sa inyo lahat dyan. Magandang gabi po. Okay, sige. Boss Yoyoy, ano bang sagot natin sa ating question of the day? Sa tingin ko, kayang-kaya yan ng Gilas Pilipinas. Bakit po? Excuse me po. Dahil makapaglaro na si Blatch. Pag makapaglaro. Nakaklaro na si Blatch. Kaso, mukhang out of shape pa Mang Yoyoy. Hello, Mang Yoyoy? Yun. Yes, mukhang medyo out of shape pa si Andre Blatch. Bukod pa, nasa US pa. Lalo hindi makakapag-practice. Nandyan naman sila, sila Pinoy sa Coragi. Pinoy sa Coragi. At Don Ontiveros. Don. Magaling naman yan sa mga outside shopping. So, kahit na wala si Junmar at saka si LA, tingin mo kaya na nila yon. Sana susunod si Fajardo sa ginawa ni Martin Grace. Okay. Sana daw sumunod si Fajardo sa ginawa ni Martin Grace. Sige. Makakarating yan. Okay, Mang Yoyoy, may tanong ko kayo? Tanong ko lang po kung may trade ba sa San Mig. Uy, San Mig. Yung Fairpods ngayon. Star Hot Chats? Star Hot Chats ba? Sa ngayon, wala pang bali. May mga... Baka meron... Kasi alam nyo, ganyan pagka bagong coach, Mang Yoyoy, usually mga teams ang isip niyan, ay,
bago yung coach, sigurado meron tong gustong i-trade o meron gustong kunin. Yung mga ganon. So, sa ngayon, may mga offers pero wala pang talagang definite na pinapasok itong Sunmi. Star Hot Shots. Open sila, open. Pero lahat naman open. Kasi die hard fans ako ng mula Pure Foods pa. Pure Foods pa. Anong panahon ng Pure Foods? Mga Alvin Patrimonio? Kay Alvin Patrimonio po. Jericho Liniera. Si nabutan mo, Mang Yoyoy, si Mon Fernandez. Ay, hindi na po. Okay, nabutan ko yun. So, mas matanda ako sa'yo. Hindi na Fine. po. Sila Dindo Pumarin. Dindo Pumarin daw. Okay, sige. Dindo Pumarin. The Bullet. Sa hindi mo naabutan yung mga Al Solis, mga Jolas, mga magandang sermon. Glenn Capasio, yan. Okay, Mang Yoyoy, meron kang dagdag pa? O gusto batiin? Wala na po. Binabati ko na lang po yung misis ko. Na nagsalita kanina. Nakatabi niya. Katabi niya, oh. Ano pong pangalan, Mang Yoyoy? Si Yayay. Mercy. Yoyoy, asawa ni Yayay. Ano pangalan? At mga mag-anak ko sa Mindanao. Ay. Saan sa Mindanao? Sa Agusan. Agusan. Solid Mindanao ka, Mang Yoyoy, Teka, ano pangalan ng misis mo, Mang Yoyoy? Wala na, nahiya na, umalis na. Hindi, ano pangalan? Pangalan. Hello. Yaya. Mang Yoyoy. Sama ni Yaya. Hello po. Oy, pinupa. Hello, ma'am. Kumusta po? Good evening. Good evening po. Ganda ng boses mo, mama. Ang radyo. Ano pangalan ni Madam? Hindi kasi simula nung kasi idol kasi niya yung mga player ng Pure Foods. Kayo, naging mahilig na din ako sa Mahilig na rin kayo sa basket. Bonding din nila niya. Bonding nila mag-asawa. Yan. Team din po ninyo, Star Hot Shots, Pure Foods din. Opo. Ayan. Ano pangalan niyo, ma'am? Mercy po. Mercy. Yes po. Mercy. Mercy. Pardon? Ha? Pardon po? Ano po? Mercy po. Mercy. Mercy. Okay. Sige, Ma'am Mercy, salamat At lutuan nyo ng masarap na hotdog. Salamat, sir. Mang Yoyoy. Si Ma'am Mercy. Fan ng hotdog. Yan. Salamat po sa inyong oras. Lalo na Bibo. Si Sir. Parang Bibo hotdog. Tinawag pa. Iba yun Ay, ano na, ha? Choy, meron tayong special, ha? One-on-one. Again, ako at siya. Hotdog. Nako. Nga pala, si Mang Yoyoy. Nako, magugustuhan mo Para sa kanya to. Oo, dahil naka-one-on-one ko. Ako lang daw, sabi ni Miss Rina, ako lang daw nakapasok first time ever dun sa dugout sa Ronak Gym. Kaya naman nagpa-selfie ako. Pero importante rin, naka-one-on-one ko, ako at siya. Wala nang iba. James Yap, Sports Chat. James, kumusta na? Kumusta ang ensayang ngayon? Okay naman, pagod. Hindi, gano'n naman talaga kasi kakabalik lang. So, pagod talaga. And, siyempre, bago yung composition ng lineup, in a way, konti lang naman yan. Pero yung sa coaching staff lahat, kumusta yung response ng team sa, may bago bang kumbaga, sistema na pinapatupad ngayon? Well, malaking pagbabago dahil noon kasi triangle, diba? So, ngayon, sinabi ni J-Web sa amin, Coach Web, na konti lang yung triangle. Pero hindi niya pa rin wawalain yung triangle. Pero hindi niya bibiglain. Pero syempre mag-adjust kami kasi I'm sure bago talaga yung sistema namin. So, yun. Yung sa role mo, meron bang if ever magiging pagbabago or may sinabi ba sa yung added or probably lesser assignment for you? Well, gano'n na naman, no? Siyempre, kung sino yung maging coach mo, baga mag-a-adjust ka talaga. I'm sure mag-a-adjust din ako. Dahil siguro yung triangle kasi more up. So ngayon more on takbuhan. So
Hindi naman ako kundi kami lahat ang mag-a-adjust kasi yun nga, bago yung coach namin. So, I remember, James, last season, nagkwekwentuhan tayo, sabi mo na parang meron kang gustong makuha, yung parang pagiging member ng all-defensive team na apparently, dahil mas triangle, kaya medyo hindi mo na-achieve yun. Or if ever, nandun pa rin ba yung objective mo na yun na lang kasi parang lumalabas sa kulang sa sa mga awards mo. Kunin natin yan this coming season. Supportahan nyo lang. Ano nangyari last parang dahil ba sa more on inasahan ka sa offense kaya medyo hindi mo nakuha last season? Well, kasi sa triangle, well, ang sarap dumipensa kasi hindi naman look to shoot agad yung triangle kasi sa depensa talaga. So kailangan focus namin, ang main goal namin defense, yung first triangle is defense. So nakikita ko na parang, uy, kaya naman pala, bakit hindi? This coming season, try natin ulit, di ba? So, yun, and then kailangan lang talaga kondisyon ka Kailangan kondisyon ka lang talaga. Siyempre, nakakapagod rin dumipensa, tapos o-opensa ka pa. So kailangan, kumbaga, pantay. And for a while, James, may mga teammates ka na parang nag-emotional with the transfer ni Coach Tim. Ikaw ba? Ano ba naging dating sa'yo nung... Well, syempre, hindi naman natin hawak yun, Hindi natin hawak yun. And syempre, management decision yun. And then, ako naman kasi, trabaho lang, di ba? And of course, mamimiss ko Coach Tim kasi 4 years din kami magkasama. So, yun. And then, syempre, parang pamilya na rin, di ba? So, and wala hindi, as a player, kailangan talaga kung sino yung darating na coach, respetuhin mo and mag-adjust ka kung ano yung sistema niya. So, siguro yun lang. And, pero tingin mo yung transition, madali, mahirap, or paano ba? Well, maganda nga dito dahil may time pa si Coach Webb. So, well, at least may time pa siya and may time pa siya na i-apply yung bagong sistema. So, malaki mga 1 month pa. So, tsaka napag-usapan naman namin lahat ng mga teammates namin na lahat ng gagawin niya is respetuhin namin and gagawin namin. Hindi yung hindi namin siya kumbaga igalang dahil yun nga rookie coach siya. So, well, yun lang. And then, kasi ako as a player, kung sino yung maging coach or rookie coach man yan o sino man yan, lahat ng sistema at lahat ng diskarte niya is respetuhin ko. Ayun. All defensive first team. Yes. Yun yung gusto niya. At saka respetuhin daw niya ang sistema ngayon ni Coach Jason Webb. Yes. J-Webb tawag niya. J-Webb? Si J-Webb na. Coach Jason Webb na Yes. CJWW. Okay. So basa tayo. Alright, from Mario Palisok. Sabi niya, para sa akin, 50-50 sila, sir. Kasi ibang level na ang labanan sa FIBA. Kailangan talaga nila si Junmar. Siya na lang yung kulang sa lineup para makuha nila yung championship sa FIBA, di ba? Ma'am Meg at Sir Dennis. Open pa naman yung pinto para kay Junmar. Sana lang okay na yung injury niya at 100% na siya. Go, 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 Junmar. Laro ka na para sa bayan. Si Junmar, parang pag pumayag, automatic na. Di na kailangan automatic pasok na sa Final 12. Ito, si Alvin Tilles, chemistry lang yan. From Gab Ferreira, may chance. Madami si Gab, From Anthony Bolima, good evening po, Sir Dennis, Miss Meg at Boss Haji. Oo naman, kitang-kita naman na kaya natin makipagsabayan sa mga malalakas na team. Kailangan lang talagang i-develop pa ang teamwork. Teamwork. Okay. More power PTV Sports. Okay, and caller tayo. Hello. Good evening. Hello po. Good evening po. Yes, partner. Pakibabaan mo muna ng volume ng TV natin at mag-feedback tayo. Okay po. Diyan na po. Yan! Parang palagay gano'n niya agad yung remote. Sino po sila? Anong pangalan nila, boss? Ako po si JJ po. Ikaw si JJ. Si JJ yung... Sa Negros po. Negros Occidental. Oo. Taga saan si JJ? Saan nga? Negros. Isa po akong speed teacher po. Special education teacher. Oo. Taga Negros Occidental, tama ba? Negros Occidental. Iba pa yung JJ na... Iba to. Iba siya. Nandiyan kaya sa Negros ngayon? Nasa
Negros Occidental po. Isa po akong guro. Ayan po. Magandang gabi po. Mabuhay kayo, sir. Professor, ano pong sagot natin sa ating, ano may tuturo natin sa Gilas? Tama po yun. Kulang na kulang po tayo sa center. Tapos po, kung lalaro po si Jordan, tapos po si Andrew Blatch, sana po makampi na rin si Kevin Love. Sino? Si? Kevin Love yun. Si Love po, si Kevin Love po. Si Kevin Love. Oo, isa po yung si Lam din kasi. Ba't Kevin Love? Ba't napasok Oo nga, ba't may Kevin Love? Ba't napasok si Kevin Love, Prof? Pero kung si Lam din siya, pero kung sakaling sasama. Parang Kevin Love. Parang Kevin Love. Hello, Prof? Opo. At sana po, kasi yung mga bulag po nating mga estudyante nakikinig lang po sa television. Wala po kasing air sa sa radio po na sa TV lang po. Wala po kasing sa radio po na na-air yung game ng Gilas Pilipinas. Oo nga. Di ba naka-air sa... Sana po ma-opinion sa management para po yung mga bulag makakakinig naman sa laro ng mga Pilipinas natin. Oo nga naman, ano? Sabihin mo sa ano yan? Sa channel. Sa kabilang channel yun, Professor eh. Kung pwede po. Sabihin mo sa mga taga-Mandaluyong. Hindi, si Coach Chot Reyes, ang hepe nung Ayaw nga siya. Ayan. Sino gusto mong sino gusto mong mag-anchor sa radyo? Oo. Nakikinig naman po sila pero yung mga bulag po ay excited na makikinig po. Tanong mo sino gusto Kung kayo papipiliin, Prof, sino gusto mong mag-broadcast, mag-anchor? Yung mga Miko Halili, mga Ed Picson, mga ganon. Maganda din si Nico Halili. Tapos yung si Jason Castro, si Jason Verden na pamisa nasa... Pwede pa siguro yun eh. Coach na naman, PBA naman yun eh. Pwede, no? Tsaka hindi pa mag-uumpisa. Okay, Prof. Si Nico Halili maganda din po. Ano yung Prof? Si Nico Halili po maganda din magsasalita. Kasi po isa din po akong bulag. Nakikinig po ako lagi sa sa TV. Sa TV. Salamat po. Sige, Salamat po, sir. paparating mo natin yan. Nung nanalo yung Russia kanina, umalis po ako sa room at tapos nakinig po ako sa TV. Okay, sige, Prof, paparating ko natin yan. So, isang mabilis na pagbati. Inabot na po tayo ng oras, Prof. Pinabati ko po yung mga nakikinig sa buong Negros Occidental, kasama na po yung pamilya ko. At saka mga estudyante ko po na nakikinig po sa Silay City Sped Center po. At saka nakakilala po sa akin. Yun lang po. Thank you. Alright. Maraming salamat, Prof. JJ ng Negros Occidental. Dalawa na, Prof, na tumatawag sa University, PTV Sports University. Pagbati na. Alright, maraming salamat sa View Blends, House of Silhouettes, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Friend of California Boat, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, maraming salamat kay Maki Villena. Salamat po sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. Thank you very much din po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Ingat po kayo dyan. At salamat din po sa mga nanood ng News at 1. Bukas po ulit News at 1 din sa PTV. At salamat po sa mama ko. I love you, Ginger, Ate Rosa, and to Miss Aiza, thank you very much. To Miss Amy Olila, thank you. Alright, and welcome back mula kay Mami Base mula sa New York, and kay Mami G mula naman sa Leyte. To my wife, Queenie, I love you, Prince Zian, Prince Zoe, kay Daddy Dan, kay Mama Lawa, lakas na ng loob, kayang-kaya natin yan. At saka kay Kuya Bunso, at saka kay Kuya King. And happy birthday kay Miss Maju Ramos, ang DWBR Station Manager. Alright, and Sports Radio, maraming salamat din sa inyo wala sa akong pag-suporta. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Meg Siozon. And Haji Kami. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.